Ako si Aurora at ako ay 65 years old. Inilaan ko ang buong buhay ko sa pagpapalaki ng mga anak ko. Akala ko sa edad na ito, magagawa ko na mag-enjoy ng tahimik na buhay at na mag-spend ng quality time kasama mga apo ko. Pero hindi ko akalain na ang pagtanda pala ay hindi kasing tahimik ng iniisip ko. 2 taon ang nakalipas nang magsimula akong makaramdam ng kakaibang sintomas sa katawan. Laging pagod, manhid ang kamay at paa. Nahihirapan akong matulog dahil sa mabilis na tibok ng puso. At may sakit sa ulo tuwing nababago ang panahon. Iniisip ko na baka tanda lang ng pagtanda ito. Pero isang araw, habang naghahanda ako ng pagkain, bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Nanghina ang katawan ko at muntik na akong mawala ng malay sa gitna ng kusina. Nang magising ako, nasa emergency room na ako. Ayon sa doktor, may mataas akong blood pressure, 180, matigas na mga ugat at sobrang kolesterol. Kung hindi ito maaagapan agad, baka magka-stroke ako anumang oras. Nandun ako sa ospital, iniisip ko kung ano ang mangyayari sa mga anak ko kung nawala ako. Takot na takot ako. Mabilis ang tibok ng puso ko at blanko ang isipan ko. Iniisip ko kung sino ang mag-aalaga sa mga apo ko, magtuturo sa kanila, maghahanda ng paborito nilang pagkain, makikisama sa kanila, at magbibigay ng kwento ng nakaraan. Marami pa akong bagay na hindi nagawa, hindi nasabi o naituro sa kanila. At hindi ko matanggap kung wala na ako. Nagbago ng malaki ang buhay ko pagkatapos ng araw na iyon. Kailangan ko nang uminom ng gamot araw-araw at umiwas sa maraming bagay. Pero sa kabila ng mga pagsisikap kong alagaan ang sarili ko, hindi talaga ma-improve ang kalusugan ko ng malaki. Ang mga gamot ay pang-maintenance lang at hindi nakatulong na maibalik ang aking kalusugan. Unti-unting naging pabigat ako sa pamilya ko. Kailangan magpalit-palit ang mga anak ko sa pagdadala sa akin sa doktor. Mataas ang mga gastusin sa gamot. At isang araw, sa ospital sa Pilipinas, ay katumbas na 1 buwan ko dito sa sahod. Labis akong nadurog ang puso sa pag-iisip na kailangang magsikap ang mga anak ko para suportahan ako. Parang ako na lang ay natatago sa sarili ko. Nabubuhay sa takot araw-araw at hindi ko na kayang lumabas o magpakita sa mga kaibigan ko. Takot na takot akong mapunta sa palengke para mamili ng pagkain kasi nag-aalala ako na baka mawalan ako ng malay sa kalye. Bukod doon, ang digestion ko ay lalong lumalala. Pakiramdam ko lagi akong busog at madalas ay indigestion pagkatapos kumain. Minsan, hindi ko na kayang kumain buong araw. Ang katawan ko ay parang may sakit at hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon. At unti-unting nawawalang lakas ko. Hindi ko kayang gawin ang mga simpleng bagay tulad ng pagbuo ng oras para buhatin ang apo ko. Noon, kinamumuhian ko ang sarili ko at natatakot na baka balang araw ay maging anino na lang ako sa sarili kong tahanan. Nang dali ng anak ko ang 1 kahon ng gatas, sinabi niyang subukan ko ito. Ito ay ang Tokushima, isang espesyal na Japanese standard milk na tumutulong para maiwasan ang stroke at protektahan ang puso. Sabi ng kaibigan ng anak ko, ang nanay nila ay uminom nito at naging mas malusog. Kaya na niyang maglakad ng mabilis at hindi na siya nag-aalala tungkol sa kanyang blood pressure. Akala ko ganito na lang ang magiging buhay ko hanggang sa tinawag ako ni God. Wala akong naranasang gatas na nakatulong sa akin, kaya medyo hindi ako naniwala. Pero sinubukan ko pa rin ito dahil natatakot ang mga anak ko. Uminom lang ako ng 1 baso sa unang araw. Hindi ako nakaramdam ng bloating o hindi komportable gaya ng ibang gatas. Magaan ang lasa nito at hindi matamis tulad ng iba.
Mas naging magaan ang tulog ko pagkatapos ng isang linggo. At hindi na ako nagigising sa gitna ng gabi dahil sa mabilis na tibok ng puso. Pagkatapos ng 2 linggo, hindi na ako nahihilo kapag tumatayo. Mas malinaw na ang aking isipan at hindi ako pagod pagkatapos ng ehersisyo. Nang bumalik ako sa check-up, 1 buwan pagkatapos, sinabi ng doktor na mas stable na ang aking blood pressure kumpara sa dati at malaki ang ibinaba ng aking kolesterol. Nagulat ako nang marinig ito dahil akala ko kailangan ko na lang uminom ng gamot habang buhay. Pero ngayon, kaya ko nang maglakad ng walang takot. Bukod sa pagtulong sa aking paggaling, ang Tokushima ay naging aking tagapagligtas na nagbalik sa akin ang buhay na nawawala sa akin sa nakaraang 2 taon. Bukod sa mga bitamina at mineral na tumutulong sa pagbabalik ng aking pangkalahatang kalusugan, naglalaman ang gatas ng nattokinase na tumutulong sa pagtunaw ng blood clots at pagpapababa ng panganib ng stroke. Kapros na nagpapababa ng bad cholesterol at nagpoprotekta sa mga ugat. At isomalt na tumutulong sa pagpapabuti ng pag-regulate ng blood sugar. Naglalaman din ang Tokushima ng Zymo enzyme na tumutulong sa aking digestion at nagpapadali sa pagkain. Binabawasan ng bloating at tinatanggal ang ating pag-aalala na ang bawat pagkain ay aking isang pasakit. Ngayon, hindi na ako ang may sakit na tao na nakaupo lang sa buong araw. Kaya kaya ko nang pumunta sa merkado, magluto para sa sarili ko, mag-alaga ng mga apo ko, makipagkita sa mga kaibigan at magpunta sa simbahan. Ngayon, malaya kong natatamasa ang ating pagtanda. Sa edad na 65, ang kalusugan ang pinakamahalagang bagay. Huwag mong hintayin na magkasakit ka bago maglala. Pagdating ng panahong iyon, mas mataas na ang gastos sa gamot at baka hindi ka na gumaling. Pinili ko ang Tokushima upang protektahan ang aking kalusugan. Maiwasan ang maging pabigat at magpatuloy na mamuhay ng makulay kasama ang aking mga anak at mga apo. Paano naman ikaw?